Ask ko lang po yung about sa landing page. Si client na din magpo-provide nun. Tsaka yung sa daily budget, si client din ba magsasabi if magkano ang dapat na iset. Thank you po. Si Ronari Ricarante. Thank you for this comment, Rona. And sa video na to, sasagutin natin yan kung si client nga ba dapat yung nagpo-provide ng landing page. O baka dapat ikaw yung gumagawa at nagpo-provide nun. At saka yung daily budget, sino ba dapat ang masusunod? So itatakil natin lahat yan sa video na to. Coming right up. What's up everybody, Carlos Obado here, and I'm a digital marketing expert who has worked with various digital marketing agencies before, doing SEO, Facebook ads, Google ads, and website creation and optimization. And now I want to share with you all the things that I have learned about digital marketing. And so, if you are into that kind of thing, consider subscribing. Simulan natin sa landing page. So, meron kasing isang senaryo na pwedeng meron na si client na gamit na tech stack, whether ClickFunnels yan, WordPress, lead pages, or whatever it may be, pwedeng binabayaran niya na yun at existing na o nabayaran niya na. Sa ganung senaryo, hindi mo na kailangan mag-build from scratch ng landing page para sa kanya. But still, kailangan mo pa rin i-modify yung landing page according to your analysis ng traffic. Kasi ang landing page, bear in mind, may high intent na focus na yan. So, depende dun sa traffic na gusto mong ibato sa landing page. Hindi ang kagaya ng website na medyo generic yung mga nakalagay. Kasi ang website is built for expiration. And ang landing page is built for a very specific traffic source. For example na lang, nagraran tayo ng Facebook ads. And yung unang ad natin is to spread awareness dun sa ating pinopromote na product or let's say webinar. So, ang landing page natin dyan is built para dun sa pinaka-top nung ating funnel. Meaning, you should be informative dun sa landing page na yun. At hindi ka ganun ka-pushy when it comes to sales. Ngayon, let's say na build mo na yung audience mo doon and you are ready to retarget them. So, nandun na tayo sa next stage ng funnel. So, yung landing page mo na ibabato naman doon is yun yung mas may focus on the conversion o yung ibig sabihin yung CTA mo doon should be clear. And yung content niya hindi na more on about information. Another scenario is pag nag-run ka, let's say, ng Google Ads and dalawa yung gusto mong makuha o gusto mong achieve ng client mo. Isang for rental and isa na for sale ng mga, let's say, real estate. So, yung landing page na ibabato mo dun sa may keywords na rental, is syempre specific para dun sa mga for rent na mga real estate properties. On the other hand, yung mga for sale, syempre, yung mga nakalagay doon is para sa mga interesadong bumili ng property. So, yung nakalagay sa landing page na is yung mga properties na talagang binibenta. So, very specific, depende dun sa traffic source. And bilang isang digital marketer, bilang isang freelancer na nag-specialize sa ganito, ultimately, ikaw yung magre-recommend nun. So, from my own personal experience, meron akong mga clients na meron na silang landing pages, pero ako pa rin ang nagre-request na mag-modify. Either ako o yung team ko, kung alam namin yung gamit nila na tech stack. Pero pagka hindi, I will ask them, I will basically gusto ko makipag-connect sa kanila at dun sa developer nila to make yung mga tweaks na gusto ko dun sa landing page. Kasi minsan, meron nga silang landing page pero hindi naman yun for the specific traffic na idadrive nyo dun sa landing page niya. So,
mababaliwala yung landing page to begin with. Kaya kailangan mong i-modify yun. So, doon pa lang you can charge na sa pag-modify nun. Another scenario is yung clients ko, wala siyang landing page from scratch. So, syempre, magko-cross-sell na ako doon na kami na yung gagawa ng landing page or website. And actually, yun yung mas preferred ko na method kasi I will have more control dun sa landing page. Kasi tech stack na namin yung gagamitin, yung kabisado namin. So, mas madaling ayusin yung mga kailangang ayusin, kailangang i-modify dun sa landing page. And since kami na yung magpo-provide ng landing page, ng technology and yung hosting, syempre mas makakasingil ka nung mas malaki upfront. So, doon naman tayo sa daily budget. Syempre, ikaw din yung magre-recommend ng daily budget. Pwede magsabi si client na ito lang yung budget ko. Pwede bang $10 a day lang yung gawin natin na budget? Let's say Facebook ads yung pinag-uusapan eh. Yes, pwede naman na ganun. No? And actually, pag Facebook ads and Google ads, either of the two, talagang minimal lang yung budget na sineset ko. Nasa $20 to $30 a day. Kasi kahit gusto niya na let's say maraming pera si client, no? Gusto niyang mag-go at it kagad. Gusto niya, let's say, $500 a day kagad. Hindi pwede na ganun. Kasi lalo sa umpisa ng campaign, kailangan pang i-optimize. So, ang sinasabi ko dyan kay client, we will be conservative with the daily budget at first until we reach the point na na-optimize na yung campaign. And that's the time na pwede ka na mag-max out ng budget kung gusto mo. So, pwede ka mag $300 a day kung gusto mong spend na ganun, $500 a day, and kung magkano pa yung gusto mo. So, in summary, yes, si client yung magsasabi na ito yung kaya ko na i-spend dyan right now. Pero, at the end of the day, ikaw yung expert eh. So, ikaw yung magsasabi na, sige, okay, sige, kaya mo mag-spend ng $200, $300 a day. Pero, I'm the expert here. Ito yung marirecommend ko to start with sa optimization stage. So, ako, personally, nasa 20, hindi ako mababa ng $20 a day. Regardless kung Facebook or Google Ads yan. But then, I'm talking about, syempre, US o clients from abroad, di ba? Siyempre, different case pag dito ka sa Philippines, kung andito yung client mo. Pag dito ka sa Pilipinas, siyempre, you can start with a lower budget. So, pwede kang mag-under sa, let's say, 100 pesos per day. Pwedeng gawin yan, no? Sa Facebook ads and Google ads. I think sa minimum ni Facebook ads is, lagi naman yan, more or less, nasa $1, no? So, kung ano yung palitan niya, sa Philippine peso, yun yung usually minimum na malalagay mo na budget. So, kanya-kanya tayo ng target na clients. So, ako kasi hindi ako kumukuha sa Philippines. And meron akong qualification sa mga clients ko. Pero I understand na you guys, some of you guys, maybe nagpa-practice pa kayo o wala pa kayong ganun na parang KPI para sa qualification ng mga clients nyo. And that's okay, no? Kasi ang maganda, makakatulong din kayo sa pag-grow ng business nila, at pag nag-grow na yung business nila, then they can increase their budget, at syempre yung compensation nyo may increase din. Hopefully you're able to negotiate that deal, no? Kasi may ibang clients na hindi nila naiintindihan yun eh. Parang gusto lang nila na sila yung magbe-benefit. And to be honest, maraming ganyan dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, sa US, sobrang bihira niyan. Kasi alam nila lahat, time is gold sa kanila eh. Hindi kagaya dito eh. Hindi pa ginto ang oras ng average Filipino dito. So hindi naiintindihan ng maraming Pilipino yan na marami tayong oras na ginugugol para dito. And hindi nila naiintindihan pa yung value nito.
So, pero sa akin, sa business namin, syempre, meron na kaming ganyan na parang target. So, like, if si client hindi niya kaya mag-spend ng $100 o a couple of $100 per day, we just can't work together. Kasi meron din akong set na parang KPI. Actually, hindi KPI, parang lead qualification. Na ito dapat yung kaya mo ring i-spend per day to work with me. Kasi pag hindi pa kaya ni client yun, ibig sabihin, hindi pa rin siya ready to work with me. And yung mga ganyang bagay, you will learn more about it as you study about your niche, about your clients. Mas lalalim kasi yung kaalaman nyo and insights nyo about it. And Rona, hopefully nasagot ko yung mga tanong mo. And that's it for this video, and I'll see you on the next one. If you find this video helpful, please smash that like button. And if you have any questions or suggestions, feel free to comment them below. And for more content about digital marketing, just like this one, consider subscribing.